Nako, eto mga kaubayan, kapapasok lang, OMG, BP Sara di na tatakbo. Ako, yan po ang ating pag-uusapan sa video ito mga karbo natin, pero bago po natin i-play yan, palag naman po ng video ito mga kaubayan, malaking tulong po yan, maraming salamat po. At eto, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At unahin nga po natin ito, no, si Representative Joel Chua, nagsalita na patungkol po sa banta ng buhay ni Ramil Madriaga, yung kanila pong testigo against BP Sara dito po sa impeachment na nangyayari ngayon mga kaubayan. Sabi po dito ni Joel Chua mga karabin natin, no, pwede naming i-request na maitransfer siya sa kanyang piitan at manatili sa kustudiya ng House bilang or habang ito ay dinidinig para ma-secure ang seguridad ng aming testigo. Nako, napakalabo nyo naman. No? Kung may banta sa buhay niyan, ang tagal-tagal niyang nakakulong, di ba? O bakit buhay pa rin yan hanggang ngayon kung talagang may banta sa kanyang buhay? Di ba? At saka pa, ito naiisip ko dito po sa paglipat nila, dito kay Madriaga papuntang House, no? House of Representatives. Ang iniisip ko kasi baka gusto lang nilang turuan ng script, di ba? Gusto nilang plantsahin yung kanilang drama. Turuan ng script, mag-rehearsal ba muna sila? Magkaroon sila ng rehearsal mga kaubayan. Yung pong naisip ko no? Dito sa gustong mangyari ni Joel Chua na ilipat si Madriaga papunta po ng House of Representatives. Kayo mga kaubayan, ano po ang naiisip nyo dito sa nila? Sa gustong gawin nila, no? Ay grabe. Ito pong naging komento ng ating mga kaubayan patungkol po sa naging pahayag na yan ni Joel Chua. Sabi po dito Gerson, tama yan, dalhin nyo dyan para ma-briefing ng maayos, magawa yung script. Totoo. Diba? The script is waiting. Ayan, sabi po ni Pak. Sabi naman po ni Il Capitan, para maturuan ng panibagong script. Totoo. Diba? Halos lahat no, ng komento dito, pare-parehas po ng iniisip nating lahat para maturuan ng script. Okay? Sabi naman po dito, ito kakaibang komento, sabi po ni Dave Stewart Alo, kidnapper versus ex-marines, ayan. Para makagawa ng script, totoo. In the Philippines, the dangerous person and criminals are now the credible witness than the one who served the country. Totoo. Palakpakan po natin to. Sabi po ni Wendell. Sabi naman po dito ni Roman Ordanisa Jr., set up pala yung threat para matransfer. Totoo. Diba? Set up lang yun. Sila rin po ang may gawa ng threat na yun. Ay malamang, pati yung sinasabi nilang 500 to 1 billion na suhol para daw bumaliktad itong si Madriaga ay set up din. Drama lang po nila. Naaalala nyo po mga kaubayan, few months ago, no? Itong dalawang magkapatid sa ating gobyerno, no? Ay sinuhulan din di umano sila ng 1 billion. Ay grabe ang pera ngayon sa ating mga mga panunuhol. Dati millions, thousands, okay na. 500,000, pag nasabi mong 500,000, napakalaki na po niyan, no? Para isuhol lang. Ngayon mga kababayan, ang suhulan ngayon, minimum of 500,000 to 1 billion. Kapag wala kang 1 billion, hindi ka makakapagsuhol sa kung sino man. Diba? Naalala nyo yung Remulla Brothers, di ba? Susuhulan din sinusuhulan din daw sila. Ng 1 billion. Tinatanong ng taong bayan dati, sino ang nagsusuhol? Hindi nila mailabas. Kasi hindi natin alam kung totoo ba o hindi. Etong kay Madriaga, talagang hindi ito totoo. Drama lang ito nila para matransfer. Para matransfer sino? Si Madriaga sa House. Para maturuan, syempre, may rehearsal. Di perfect na po ang kanilang script, di ba? Ay, nako. Anyway,
Ano po ang inyong opinion dito sa sinasabi ni Joel Chua mga kabayan? Just comment down below. At eto, bago po natin i-play yung video, pasadahan din po natin itong si Boying Remulla. Ito pong sabi ni Ombudsman Boying Remulla, kahapon po ito, March 5, 2026. Remulla, naniniwalang politika ang dahilan ng aligasyon ng ex-Marines. Ito natatawa lang ako dito kay Remulla. No? Ikaw po, you are out of politics, no? But because of the pleasure of the politics, nandyan ka sa ombudsman, no? But the job description of ombudsman, di ba? Ang job description ng ombudsman, wala namang nakalagay na dapat pumanig ka sa isang politiko or politika. Di ba? Di ba? What you need to do is to make it right, mga kababayan. Yung mga kakalukuhan, kabulukan na nangyayari sa ating gobyerno, yun dapat ang itinatama mo. But how can you make it right if you are wrong? No, Remulla. Ay, grabe. Sabi na nga ba di ba? Dapat hindi po maglagay ng isang politiko sa ombudsman kasi magiging, ano lang yan magiging sort of corruption. Magiging ano lang yan sa corruption di ba? Ibiruin mo, for example, corrupt yung mga kaalyado niya. Like for example, yung nangyayari ngayon. Most of the corrupt politicians are well connected to Remulla. Kaya nung nangyayari, tahimik si Remulla, di ba? So, kailangan talagang mabagong sistema bago mahuli ang lahat, okay? Kailangan mabago po ang sistema ng ombudsman. And the best way, mga kabayan, the best way to make it happen, no? Ay tanggalin po si Remulla dyan sa Office of the Ombudsman, mga kabayan. Diba? Ito pong naging komento ng ating mga kabayan patungkol po diyan sa sinasabi ni Remulla. Sabi po dito ni Jumps Buds, we, the citizens, are closely watching and waiting for the ex-Marines who expose the theft of the public funds to be heard. We are calling on the Senate to conduct a proper hearing so that those responsible, including the masterminds behind the corruption, will be held accountable. And I think, maybe ikaw, naiisip mo na rin yung naiisip ko na masyadong malabo po na magkaroon ng accountability itong mga nayupak ito sa panahon ngayon. No? Sabi po dito ni Joselito, public debate should remain responsible and evidence-based. Oo nga Yung ombudsman ka tapos may kinikilingan ka agad. Yun ang sinasabi natin. No? Ombudsman should be non-partisan, no? Dapat wala kang pinapanigan Pero ang ombudsman po natin, mga kababayan, no? Grabe. Naalala niyo po yung sinabi ni yung former ombudsman, si Ombudsman Samuel Martires, even former President Duterte, the administration of former President Duterte, no? Kinakasuhan niya. I mean, may mga reklamo siyang natatanggap patungkol po doon. Di ba? Supposed to be dahil ikaw, gaya ng ginagawa ni Remulla ngayon. Dapat ganun din ang ginawa ni Martires pero hindi niya nagiginawa. Dahil pinatupad niya lang ang batas ng ombudsman. No? Hindi niya pinatupad yung batas ng kumpanyero, kumpanyera. Ay nako. Diba? Ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito kay Ombudsman Remulla na sinasabi niya pong politika ang dahilan ng aligasyon ng ex-Marines. Whether it is politics or not, you should take action, Remulla. Maging politics man actually it's all politics because yung mga kinakasuhan ay mga politiko, no? So, it is really politics, no? But whether or not, kaalyado mo or hindi, dapat mag-imbestiga ka. Di ba? Hindi yung, basura agad. Nakita mo pa lang na mga kaalyado mo lahat nakasulat na nadeliveran, aayaw ka na.
Oh, that is not good example for all of us, di ba? Hmm. Anyway, eto mga kababayan, pasadaan po natin ang video ito kung saan VP Sara. Aba, eto mga kababayan, pakinggan po natin to. Ito po, pag-usapan natin ito, may matinding binitawang salita ito si BP Sara. Okay, pero paalala ko lang doon sa mga hindi pa po subscriber ng Coach Oli News, subscribe po kayo. Libre naman po yan, makikita nyo dyan, may subscribe button, pindutin lang po ninyo. Okay? So eto, pag-usapan natin itong kay BP Sara. At alam nyo po ba, may posibilidad na hindi pa rin tumakbo sa 2028 election ito si BP Sara. Nako, delikado yan para sa atin. Nako, malulubog tayo sa nakaw. Malulubog tayo sa utang ng bansang Pilipinas. So, Raise your right hand. Sa botong 54 na pabor at isang tutol, idineklarang sufficient in substance ng House Justice Ayan, Committee tandaan niyo yung ang mga dalawang nagtaas ng kamay. impeachment complaints. tandaan niyo yung mga nagtaas ng kamay. Yan ang may posibilidad na may maleta. Hindi po malayo na paglabas ng mga yan. Yan yung sinabi Yan yung sinabi na itong 18K o itong 18X Marines. Paglabas pa lang sa mga ganyang klaseng hearing, lalo na yung hearing ng Quadcom, meron silang dinadaanan na passage na walang camera doon. Okay? Doon sila inaabutan ng envelope. Merong nakakatanggap ng isa, merong nakakatanggap ng dalawa. O ang laman ng envelope, yung isang envelope, 1 million, 2 million. Yung envelope na malaki ay yung folder na na-extend, yung lumalaki. Naku. Taas ang kamay na gusto ng 2 milyon. Bigyan ng envelope yan. Patay. Laban kay Vice President Sara Duterte, ang nag-iitang tumutol ay si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Kaya kita mo, iisa tumutol. Ginisa pa siya. Dahil dun sa pahayag niya kay Ann Curtis. Ang titindi nitong mga ito, no? Oo, hindi ko man nilalaat. Pero kayo bang tumutulig sa dito kay Suntay dahil sa komento niya kay Ann Curtis? Kayo ba walang makakabit? Di ba? May asawa na kayo. Hindi ako may nababalitaan tayo dyan sa mga yan. Oo. Yung iba may asawa na, may kabit pa, may kabit 2, may kabit 3. Ang hilig pa mag-alaga ng mga ang lilinis nyo. May balita tayo. Ewan ko kung ito, alam ninyo kung ito totoo. Yung isa nga dyan, kinasuhan pa. Bakit? Yung asawa, rapist. Totoo ba yun? Kilala nyo? Ako hindi ko kilala. Nasabi lang sa akin. Hindi ko alam kung sino, pero nasabi sa akin. Kala mo kalinis-linis ng animal na yan. Kabugadong tao. Yung asawa, rapist. Kesa sinuko, itinago pa. Tinanong ko sino yun. Hindi naman sinabi sa akin. Baka hindi totoo yun. Baka hindi totoo. Nabanggit ko lang. Anong punto natin? Diba? Yung kaisa-isa na bumoto ng tama, ang pinag-iinitan ngayon. Hindi ko sinasabing tama yung komentaryo niya kay Ann Curtis. Hindi po yun ang issue. Pero sa tingin ko naman, mas maganda pa yung komentaryo nito kay Ann Curtis kaysa yung nagtataas ka ng kamay para sa envelope. Kayo, saan kayo? Siyempre sa envelope. Timpayaman yung envelope anin mo nakaw. Halos pareho ang mga grounds na inilatag sa dalawang reklamo. Isa sa mga ipinunto ni Bicol sa Party List Representative. Why, Ridon? Ridon, long time no see. Malaki pangangailangan mo, Brad. Hindi, lahat naman tayo maraming pangangailangan. Trilyonaryo ka pag wala kang pangangailangan. Di ba? So Ridon, wala ka bang pangangailangan? Sigurado ko may pangangailangan ka. Hindi ka naman trilyonaryo. Pero sorry po kung trilyonaryo ka na. Pero kasi, medyo kaingay mo. Diba? Anong sinabi sa amin ni Atty. Baligod? Yung mga maiingay sa Kongreso, yan ang malaki natatanggap. Depende nga daw depende sa tanong. Kung isang envelope o 2 envelope kada hearing ang bibitawan. Si Chanco naman sinabi lahat ng pumirma sa impeachment ni BP Sara nakatanggap. Sabi, paingayan pa lang laban dito. Di ba? Kung gusto mo magkarelo ng relo ni Abante, mag-ingay ka. Ang ingay ka na nakita niyo yung mga relo? Di umano ni Abante? Kaya pala, maingay. Yan ang labanan niya yun Di ba? Ano sinasabi nilang sangkot? Di ba yung Quadcom? Kada hearing. Tapos may bonus pa, depende sa tanong. Wow! Brad, sama ka ba sa Quadcom?
Ha? Parang ano eh. Siguro, kapantay ng laki ng kita mo, yung laki ng butas ng... Sige, diretso tayo. Representative Terry Ridon na tignan ng komite ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara sa pagtukoy ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Kapansin-pansin daw ang paglaki ng mula 18 million pesos noong 2008 hanggang sa 88.5 million pesos noong 2024. It is Ano? increase of more than, I think, 1,200%. So we Ikaw ba? Ano? Nakita ko to. Ito yung ano. Ito yung banalang pamilya. Ito yung committee chairman. Pero ito rin yung tao mismo na pinagmalaki si Martin Romualdez. Pinagmalaki. So yan mga kabayan, no? What are we trying to point out dito? Kapag na-impeach si Vice President Sara Duterte, which is the only way, mga kabayan, na gusto nilang mangyari, no? Na hindi makatakbo, okay? Si VP Sara sa 2028. Yun po ang gusto natin ipaliwanag dito. Na kaya sila na gustong-gusto nilang ma-impeach si VP Sara para hindi po makatakbo sa 2028. Ay yun lamang kung magtatagumpay po sila. Syempre, hindi naman po papayag ang kabutihan, no? Na magtagumpay ang kasamaan. Ayan. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito mga kabayan? Just comment down below. At syempre, don't forget to like at pa-share na rin po ng video ito mga kabayan. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po